kababayan, pasulubungan natin ng masigabong palakpakan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Benigno Aquino III. Maaari po tayong umupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po, officially, welcome to the proclamation rally of the candidates of the Liberal Party, Manila Chapter. Palakpakan po tayo. Yeah. Palakpak dyan. Ano? Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, inanyayahan ko po, ayayahan po natin ang ating minamahal na mayor ng Maynila, kagalang-galang, Ginoong Alfredo S. Lim, para magbigay ng kanyang mensahe. Mayor Lim, alam niyo po, may dangal, prinsipyo at pangalan. Ang lingkod natin magandang hapon sa inyong lahat. Masayang-masaya tayo. Nandito ang ating Pangulong Noynoy Aquino. Okay. Maraming salamat, Ginoong Presidente, at dumalo kayo sa aming proklamasyon. Kasama rin natin ang masipag at ika nga wala nang ginagawa kung hindi magsilbi sa bayan, Secretary Mar Rojas. Ayan po. Okay. Kasama rin si Secretary Abaya, Secretary Coloma. Pinakilala na sa inyo si Senator Coco Pimentel at ang magiging Senador Cynthia Villar. Okay. Mamaya papakilala natin ang ating mga congresswoman na naririto sa 1st District sa Congressman Asilo. 2nd District, Congressman Carlo Lopez. Sa District 3, Congresswoman Sinaida Angpin. District 5, Faith Magadto. District 6, ang lagi nasa karsada, lagi nagpapagawa para sa mga tiga-Santa Ana ng mga structures, mga centers, Congresswoman Sandy Ocampo. Okay. Salamat po sa nagdasal kanina at sa lahat ng ating mga kandidatong konsihal sa 6 na distrito. Hindi ko na isa-isahin kasi aabutin tayo ng alas 7 ng gabi. Ginoong Pangulo, masayang-masaya ang tiga Maynila, lalo na mga kandidato, dahil ang mag-i-endorso sa kanila ay isang taong malinis ang pagkatao, isang taong naglilingkod ng marangal, wagas, masinop, at hindi nasasangkot sa anumang katamalian. Kaya maswerte kami. Ang mag-i-endorse sa amin, ang ating hinahangaan, ang tuwid na daan, President Noynoy Aquino. Okay? Maswerte din kayo sa Maynila. Meron tayong isang presidente na walang iniisip ko hindi yung tuwid na daan. Pag sinabing tuwid na daan, walang grabing corruption, walang pagsasamantala sa salapi ng bayan. Yan ang ating Pangulong Noynoy Aquino. Pero
nalulungkot kami doon sa kabila ng mga kalaban. Oh, alam ba niyo kung sino yung nag-i-endorso sa kanila? Alam niyo? Oh, teka muna. Bago ko itanong sa inyo kung sino. May tatanong sa inyo. Kung kayo ba mag-a-apply ng trabaho, kung mag-a-apply kayo, tatanungin kayo nung mag-i-interview ng character reference. Di ba? Kinakailangan may magpapatotoo sa inyong pagkatao na kayo pwedeng pagkatiwalaan kung saan man kayo mag-a-apply. Hindi ho ba? O, ilalagay ba nyo sa character reference yung isang tiga-Muntinlupa? Ay siyempre, tatapon yung application nyo. Ay sasabihin nung nag-i-interview, abay, teka muna. Ang gumagaransya dito, hindi maganda ang pagkatao. Hindi ba? Kaya baka hindi nalalaman ng mga kandidato sa kabila ang nagre-recommenda sa kanila, palpak. Ang nagre-recommenda, hindi maganda ang pagkatao. Di ba? Nakumbik yan. Nasintensyahan ba yan ng Sandigang Bayan? Ano sintensya? Habang buhay. At isoli daw yung pera, yung salapi na kinuha sa taong bayan. 545 million. Hanggang ngayon, hindi pa ho na ibabalik ng gusto. 290 billion pa lang ang nababawi. Kulang pa ng mahigit 300 million. Yan ang nag-i-endorso doon sa mga kandidato sa kabila. Alam na ninyo ang gagawin nyo. Ang dapat, yung ini-endorso ng ating presidente, nandyan, si Coco Pimentel. Malinis na tao. Cynthia Villar. Puro kabuhayan ang bibigay niyan. Senator Magsaysay. Anak ni President Magsaysay. Sumusunod din sa yapak ng kanyang magaling na ama. Sino pa? Nandyan si Loren Legarda. Puro kabutihan din ang iniisip. Lahat ho yan, yung mga kandidatong yan. Nasa ibang lugar dahil kumakampanya. Lahat ho ng kandidatong yan, puro malinis pagkatao. At itong mga kandidato namin, ito, magmula sa congressman, sa 6 na distrito, at mga 6 na konsihal, sa 6 na distrito, puro inimbestigahan ko ho ang pagkatao niyan. Wala kayong masisilip na ginawang kalokohan yan sa kanilang pagkabuhay. Kaya yan, mapagkakatiwalaan natin na hindi magsasamantala sa kanilang panunungkulan. Yan ba ang gusto ninyo? Na paglilingkuran kayo na isang malinis at marangal na paglilingkod? Yung hindi magsasamantala sa kwarta ninyo? Iboto nyo lahat yung mga kusihal na yan. Ha? Okay. Ang sabi nila, si Mayor Lim daw walang nagagawa sa Maynila. Totoo ba yun? Walang nagagawa. Paano yung 6 na ospital natin? Sa bagay, 5 lang yung binuksan ko doon. Yung isa, dinatnan ko na. Yun ang ospital ng Maynila. Ha? Itong 6 na ospital neto, hindi ba para sa mahihirap ito? Kasi dito, walang bayad sa doktor. Walang bayad sa kwarto. Kung wala kayong pambili ng gamot, ang bibili pa yung ospital para gumaling kayo. Hindi ba totoo yan? Pumupunta kayo dyan sa ospital para sa mahihirap yan. Yung mga may pera, saan pupunta yun? St. Luke's, Makati Medical Center, o baka sa abroad pa, marami silang pera. Pero sa mahihirap, dito sa 6 na ospital. Tayo lang ang may 6 na ospital sa mahigit 140 lungsod dito sa buong bansa. 2 kolehiyo natin, libre, zero tuition. Walang bayad sa registration, library, laboratory, athletic, wala, zero, kahit siyang pera. Ang anak ninyo, makakatapos sa kolehiyo, magiging professional. Ano yung kolehiyong yan? Pamantasan ng lungsod ng Maynila. Hindi ako nagtayo noon, ha? Mayor Villegas. Pero ang tinayo ko, City College of Manila.
Ang tawag ngayon, Universidad de Manila. Dalawa yan. Simula nung 95, nung first incumbency ko, sinabi ko, libre na ang kolehiyo para mga anak na mga mahihirap, maging profesional, para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya at sila. O tayo lang ang meron yan. O wala daw ako nagawa eh. Wala ba? Tayo lang ang may 485 daycare centers. O, yung mga anak ninyo, yung mga maliliit, o, libre lahat yan, wala rin bayad. Elementary, walang bayad. High school, walang bayad. Kolehiyo, walang bayad. O, meron pa tayong 59 health centers. 59. O, wala rin bayad sa doktor, walang bayad sa gamot. O, bumibili pa ng gamot. O, meron tayong 10 lying-in clinics, panganakan, libre. O, cesarean operation sa 6 na ospital, libre na naman. Puro libre. O, wala bang nagawa si Mayor Lim? Eh, ba't sinasabi? Wala. Okay, o. Sa Manila lang, merong womb to tomb, libre. O, alam ba niyo yon, yung womb to tomb, libre? Mula sa sinapupunan hanggang kamatayan, libre. Dito lang sa Manila meron yan. O, umpisahan natin. Pag ikakasal, ako nagkakasal sa lungsod ng Manila, walang bayad, libre. O, binibigyan ko pa ng pakimkim. Ako na nagkasal, wala nang bayad. Meron pa regalo sa akin. Ha? O, matapos ang kasal, o ano yan? Honeymoon. Yan ang pinakamasarap na sandali sa bagong mag-asawa. Ha? Honeymoon. Pagkaraan ng 3-4 na buwan, naglilihi na yan. Saan pupunta? Prenatal care sa 6 na ospital at 59 health centers. Walang bayad. Prenatal. Para tignan ko yung bata nasa ayos sa tiyan. Pagkaraan ng 9 na buwan, manganganak na, hindi ba? O, cesarean, natural birth, libre na naman. Puro libre dito sa Manila. O ngayon, pag napanganak na, paglaki, saan pupunta? Daycare centers. Di ba? Libre. O, nakatapos sa elementary, high school, kolehiyo, professional na. O, ang anak ninyo, doktor na, arkitekto, ininyero, abogado, CPA, doktor, doktora. Libre. Dito lang sa Manila meron yan. Di ba? O, pero habang tumatakbo ang panahon, tumatanda ang tao. Di ba? Tumatanda ba? Sino matanda rito? Wala. Ako lang ba matanda rito? Hindi. Okay, lahat tayo. Tatanda rin kayo. Pagtanda natin, meron tayong kasabihan. Namatay sa katandaan. Walang sakit pero dahil matanda na, siyempre may hanggahan, mamamatay. O namatay sa aksidente. Namatay sa sakit. Okay. Ang mahirap na tao, pag namatayan, ang unang-unang problema, ang pambili ng ataol. Di ba? Yung mga mahihirap na tao. O sa Manila, nagbibigay kami ng libre ataol. Libre. O, natawa-tawa, Secretary Rojas, Secretary Abaya, libre ho ang ataol dito. Meron kaming bodega ng ataol sa North Cemetery, 2. Nakasalansa ng ataol doon. May factory ba kami ng ataol? Wala. Saan namin kinukuha yung ataol? Dahil meron kaming crematory. Libre rin ang nag-donate si Congressman Atong Asilo. Walang bayad yung cremation. Walang bayad. Sa funeral home, sisingilin kayo 10,000, 15,000, 20. Sa Maynila, libre. O siyempre, pag dinala yung bangkay sa amin, lalagay namin doon sa crematory. 1 oras lang, abo na yon. Bibigay namin yung abo, lalagay sa garapon. Siyempre, yung ataol, iiwanan sa amin. Hindi ba? Wala naman nag-uwi ng ataol sa bahay. Meron ba nag-uwi ng ataol? Wala, baka multuhin kayo nun kaya marami kaming ataol. Yun ang pinamibigay namin. Ngayon, ang susunod, may ataol na, libre. Yung pagbuburulan. Pag sa funeral home, sisingilin kayo araw-araw na nakaburol yung bangkay. Sa amin, may chapel,
North Cemetery, walang bayad. O, ang pinali, libing. O ano, nicho, tomb. O, kung wala kayong pambayad sa nicho, magbibigay kami libre. O, 3,000 ng nicho, pinabibigay namin ng libre. Maynila lang yon. Ayaw nyo maniwala? Kung gusto nyo mamatay kayo, bibigyan ko kayo ng libre nga taol. Pati nicho, pero ayaw kayong mamatay. Okay. Oh. Hindi, ito Ito na seryosohan tayo Kami sumasaludo kay President Noynoy. Yuko ang ulo namin sa kanya. Bakit? Nung kumakampanya siya, ang sinasabi niya, kinakailangan mawala na yung graft and corruption na yan. Yung pag-aabuso sa panunungkulan, kinakailangan tuwid na daan ang lahat ng nanunungkulan sa pamahalaan. Walang pang-aabuso, walang pagsasamantala sa kwarta ng bayan. Tuwid na daan. Kami naniwala doon. Dahil sinabi niya mula ngayon sa kanyang incumbency, wala nang graft and corruption. Anong ginawa namin? Sumunod kami sa kanyang adikain. Dinimanda namin yung mga nagnakaw ng kwarta ng bayan sa Pasig River. Dinrage ang Pasig River. Alam niyo kung gaano siningil sa gobyerno? 5 bilyon piso. 5 billion pesos. Ang sabi nung Belgium company, kasama yung kasosyo niya, yung pinalitan ko, ang sabi, hinukay daw nila yung Pasig River ng 7 metro. 7 metro. Magmula doon sa mouth ng Pasig River hanggang doon sa lagpas ng Santa Ana. 7 metro ba? Saan naroon yung folder ko? Medyo Amparo. Yung folder, yung litrato. Yung litrato, yan. Inimanda namin yung mga taong yan. Kumuha kami ebidensya. Ayan na, Pasig River. Yan ba ang 7 metro? Yan. Ayan o. Mr. President, yan ba nahukay na 7 meters? Talagang kalokohan lang. Sinalamang ka lang para makuha ang 5 billion. Ngayon, itong Belgian group nito, matapang pa. Dahil nakatikim ng 5 billion, no sweat. Nakita nyo, hanggang tuhod lang. Nakakuha kami ngayon ng karagdagang ebidensya dahil dinimanda namin sa ombudsman. Dahil sumusunod kami doon sa tuwid na daan. Yung kakontrata nila na kumpanya, yung inarkilahan ng barge ng Ibarra, paglalagyan ng nahukay. Meron kaming affidavit ngayon na katunayan, 1 taon lang sila kinuha, pagkatapos hindi na. Pero ang sinabi, natapos daw yung kontrata. 2 taon, supposed to be, matatapos. Ito, maliwanag pa sa sikat ng araw. Di ba? Ang sinasabi, a picture speaks louder than words. Ayan, ang ebidensya. Ito ang pinisinta namin sa ombudsman. Iniimbestigahan ngayon at ipapile ang demanda sa Sandigan Bayan, magkakaroon ng mandamiento de arresto at makukulong yung mga taong yan. Kaya, Mr. President, ang nire-report namin sa inyo, dito sa Maynila, sumusunod kami sa inyo. At dito, ang aking mga kandidato, hindi mapapasangkot sa anumang kalokohan. Yan ang aming masasabi. Dahil kinakailangan masyado ng overdue. Yan tuwid na daan, inumpisahan ni President Cory Aquino na pinamana kay President Noynoy yung clean and honest governance. Wala tayong maantay sa administrasyon ni President Aquino kung hindi malinis na panunungkulan. Kaya kami dito sa Maynila ay sumusunod lang doon sa kanyang tuwid na daan. Yan. Balik tayo. Kayo na sumagot. Meron bang nagawa si Mayor Lim dito sa Maynila? Sabi nila, wala Sino kayo na sinungaling? Yan ang hirap. Puro kasinungalingan sinasabi. Pero ngayon, nakikiusap ako
kay Presidente. Yung 6 na ospital natin, ang dinatnang ko, ospital ng Maynila. 47 years na yon, luma na. Sabi ko kay Presidente, Mr. President, 5 na yung nabuksan kong ospital sa Maynila. Kinakapos na kami ng pera. Pwede ba tulungan nyo kami? Itong ospital ng Maynila, pagigiba ko. Magtatayo tayo ng 12 istoryang ospital ng Maynila. Centralized air conditioning para sa mahihirap. Kamukha ng ospital sa Santa Ana na 10-story. Centralized air conditioning, lahat ng kwarto air condition. Mr. President, ang pinapanganak sa ospital ng Maynila sa loob ng 1 taon, 650 a month. 650 births a month. Alam mo ninyo, pag di-discharge na, Ginoong Pangulo, magpapaalam yung nanganak doon sa Santa Ana. Magpapasalamat doon sa doktor, mga nurses. Ang sinasabi, maraming salamat sa inyo sa maganda niyong serbisyo at wala kaming binayad dito kahit sa pera. Ang sarap palang mga anak dito. Natatawa yung mga doktor. Tapos ang sabi nung ina, umasa kayo, next year, nandito na naman kami. Dahil masarap mga anak dito. Yan ang gusto natin. 10 story yun. Hospital ng Santa Ana. Itong makikiusap ako kay President na tulungan kami sa Hospital ng Maynila. Gagawin natin 12-story centralized air conditioning. Si President Noynoy, ang puso niyan para sa mahirap. At siya lang, baka hindi nyo alam, siya nag-release ng 10 billion pesos. 10 billion. Para kanino yan? Para sa mga mahihirap na tao. Para sa mga squatters, yung nakatira sa mga estero. Dahil, dangerous place yun. Siya lang ang nag-release ng 10 billion pesos. Yung 5 billion out of the 10 billion gagamitin sa National Capital Region. At inutusan niya yung National Housing Authority, Manager Chito Cruz, binigay sa kanya ang 5 billion at sinabi sa kanya, gumawa ka ng mahigit pang 6,000 house and lot sa Barrio Gaya-Gaya, San Jose del Monte, para yung mga nakatira sa estero, doon natin ililipat pag nayari na yung house and lot na yon. Ang presidente lang, sa lahat ng naging presidente, ang nag-release ng 10 billion pesos. Hindi 10 billion na salita o 10 billion na pangako. Karamihan ng mga presidente, puro salita. Nagdurugo ang puso sa mahihirap. Hahanguin sa kahirapan, pero puro daldal lang yon. Puro salita, puro pangako na napapako. Kamukha ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, napako noong Biyernes Santo. Mga yan, dapat ipako nga sila sa pangako nila. Kaya mag-iingat kayo sa mga nangangako. Kinakailangan, kamukha ni President Noynoy, hindi nangako, natutulong sa squatters, nag-release 10 bilyong piso para gastusin sa mga mahihirap. Sa mga mahihirap. Yan lang ang aking masasabi. At ako'y titigil na dahil masama na ang tingin sa akin ni Secretary Mar Rojas. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa tweet na daan tayong lahat. Clean and honest governance. Mabuhay ang Liberal Party. Mabuhay ang LP. Mabuhay ang ating mga konsihal. Senator Jambi Madrigal, nandyan. Puro mga magagaling na tao yan. Okay. Thank you. Palakpakan po muli natin ang ating mahal na alkalde ng Maynila, Alfredo S. Lim. Prinsipyo at hangganan. Sa puntong ito, atin pong inanyayahan ang Secretary ng Department of Transportation and Communication
and LP President, ang kagalang-galang Ginoong Joseph Emilio Aguinaldo Abaya para sa pagpapakilala sa ating panauhing pantangal. Maraming salamat, paring Aga. Pampabuhay lang ho yun. Isa pong magandang hapon sa ating lahat. Isang malaking karangalan na ipakilala po sa inyo ang pinakamamahal po nating Pangulo, Pangulong Noynoy Aquino. Magandang gabi na ho sa inyong lahat. Yung may silya ho, maupo na muna. Okay. Yung wala hong silya, sasamahan ko na lang ho kayo nakatayo. Okay. Secretary Maros, Secretary John Abaya, Secretary Sunny Coloma, siyempre, ang kasalukuyan at babalik pa nating Mayor Alfredo Lim. Ito, medyo idol natin na lumalaki tayo, si Lou Veloso, magiging Vice Mayor natin. Yung ba magaling talaga yung tao na komedyante pero meron pa rin aral na ibinabahagi nung siya'y lumalabas doon sa school bukol. Yeah. Bata pa ako nung palabas yun eh. Ating po mga kinatawan, si Atong Asilio. Gusto ko sana sabihin kababata ko si Carlo Lopez para lukang matanda ko sa kanya. Mga 1 year yata. Si Ma'am Naida Angping. Si Trish Monoan David. Si susunod na kinatawan, Faith Maganto. Siyempre ito, matagal ko na rin kakilala si Sandy Ocampo. Kukwento ko ba bakit matagal na tayo magkakilala, Sandy? Yung nagkaroon po ako ng nobya nung araw, pinsan po ni Sandy. Kaya matagal na ho kami magkakilala ni Sandy. Pero huwag na po natin disturbuhin yun. Maayos na po yung pamilya niya. 4 na yata ang anak. Naalala ko lang po. No? Dating kasamahan po natin sa Kongreso, si Rudy Bacani. Kanyang buting anak. Ating pong mga ginagalang na pinuno ng Maynila, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, ulit magandang gabi po sa inyo lahat. Kanina may nabanggit si Mayor Lim, yung matanda. Kanina po nung pinapakinggan ko yung ating mga ngawit, yung pusong bato, alam ko sikat na sikat ngayon yan eh. Medyo nadama ko lang ko parang tumanda ako ng konti. Dahil alam niyo meron ako mga staff, 3 po sila, siguro ang average age mga 24, 25. Nung kinakanta po yung pusong bato, damang-dama ho nila, lalo na yung pagdating doon sa refrain eh, di ba? Pag nakatagpo ko, sana wag tulad mo, may pusong bato. Yeah. Nag-uumpisa ng di na makatulog, di pa makakain, di ba? Sabi ko, di ba pwede yung version na lang ni Butchabad? Alam ba niyo yung version niya? Yung sa hotdog. Yeah. Di na makatulog. Hindi ko na kakantahin, baka may mamuna na naman eh. Di pa makakain. Tapos may tagyawat sa ilong. Ako, di ba para mas romantic yun? Kasi itong, wag sana ako makatagpo ng tulad mong pusong bato. Tataka kayo, bakit natin inumpisahan sa pusong bato? Dahil sa totoo lang ho, meron siyempre, eleksyon po ngayon, marami nangangako, tulad nga sinabi ni Mayor Lim, marami ho nangangakong alam natin mapapako. No? At siguro nagmumula yung mga ngako ka, alam mo mapapako, dahil ikaw ay talagang totohanang may pusong bato. Wala ho talagang pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa sarili lang po nag-uugat yun. Kaya naalala ko lang po lahat yan. Okay. Anyway po, dito lamang dito lamang Pebrero nang iproklama natin sa makasaysayang lugar ng Plaza Miranda ang 12 senador ng Team Pinoy upang palakasin ang tuwid na pamamahala at ituloy ang pagbabagong ating pong tinatamasa. Ngayon naman nagtitipon tayo sa bantayong ng dakilang bayaning Andres Bonifacio. Nakaalala naman po yata. Sa harap na nagkakaisang Manilenyo upang suportahan ang mga pinunong tunay na maglilingkod at naglingkod na sa Maynila. Nagpapasalamat nga po tayo sa walang maliw na pakikiisa ng mga Manilenyo sa ating agenda na malawakang pagbabago. Batid po natin kung wala ang inyong tiwala at suporta at kung hindi natin nilabanan ang status quo,
baka hanggang ngayon nagkalat pa rin ang mga proyektong nagiging tulay lamang ng korupsyon at panlalamag. Tingnan na nga po natin yung nabanggit na kanina ni Mayor Lim na Pasig River Dredging Project. Di nga po ba tuwing uulan halos automatic na kung babahayin ang maraming bahagi ng Maynila, lalo na ang malapit sa pampang ng Pasig. Sabi ng pinalitan ni Mayor Lim, tanggalin ang burak sa ilalim ng ilog para hindi ito madaling umapaw. Umayos ang daloy ng tubig at maiwasan din ang baha. Maganda po. Ang ganda po sanang pakinggan, di po ba? Parang sulit ang mahigit 5 bilyong pisong inilaan para dito. Ulit po ha, de-dredge natin yung Pasig River, 5 billion pesos ang gagastusin. Pag na-dredge natin yan, maiibsan ang problema ng taga-Maynila. Pero alam naman po nyo, hindi pa yata naiibsan. Sa tulong na naman po ng butihing Mayor Lim, napagalaman po nating may milagrong nangyari sa proyekto. Siya po nagpaalala sa atin, may dredging dyan. Ay kwento niya, kanina pinakita yung litrato ng bata. May bata lumalangoy. Parang mababaw yata yung dapat hinukay na ng metro-metro. So, kinausap niya yung bata, tinawag. Sabi niya sa bata, tumayo ka. Nung tumayo yung bata, umabot lang sa dibdib. Baka naman matangkad yung bata. Pinaahon ni Mayor Lim. Nung umahon yung bata, 5 feet. 5 feet, umabot sa dibdib. Hindi ho pwedeng metro-metro ang hinukay dyan. Ibig sabihin po nito, ang putik na inangkin nilang natanggal na, ay sa totohanan po, nandun pa rin. At tayo po ay nagpasiliksik sa DOST, Department of Science and Technology, at sa DPWH. Alamin nga nyo, tunay bang drainage yan? Talaga ba lumalim ang Pasig River? Ano po na-discover nila? Pinakaswerte na raw po natin, 60%. 60% lang nung inaangking ginawa ay ginawa. Paano pong ginawang pagsusuri niyan? Baka kala na iba kasi dredging makakalusot pa. Hindi na ho. Meron tayong scientists na nasa gobyerno po. Ang ginawa po nila, nag-sounding para makita ilalim. Tapos chinek na rin yung lupa, yung burak, yung nasa ilalim. Nagalaw ba to o hindi? Alam mo nyo, pag dumadaan ng taon, iba-iba ho yung layer. So nung hinukay yun, nag-sampling, nakita kung ano ang mga layers, kailan ginalaw at kailan hindi ginalaw. So madaling salita nga ho, sa 5 billion pesos, swerte na tayo kung may 3 billion na pumasok sa proyektong yan. Yung 2 billion, at least 2 billion, alam na natin, nawala na sa atin. Ngayon, ang butihin nating Mayor Lim, hindi ho pumayag doon. Siya ho nagpakilala sa atin, nagturo itong problemang to. Nakikita niya siguro nung may dredging ng panahon na yun. Sila na rin ho nagsampa ng kaso at sa kasalukuyan nakasampa itong kasong to para mapanagot natin yung mga nagpaasa ng wala at lumustay sa kaban ng bayan. Hindi ho ba ganyan ang kailangan natin leader? Hindi po ba't malinaw na mali ang sinagawang pagpaplano ukol dito? O baka naman talaga nagplano ng maigi kung paano tayo pagkakaperahan gamit ang proyekto ito. Ito nga rin po ang kumpanyang gagawa sana ng Laguna Lake Dredging na ipinakansela rin natin ang kontrata dahil sa anomalyang nakita. Baka nakalimutan po natin yan, pagkukunan natin ng tubig para sa NCR, Laguna Lake. So doon po may dredging na naman. No? Dito po sa Pasig River, 5 billion. Doon po, konting ang dagdag, 18.7 billion. Okay. Ano ang gagawin? Huhukay ng burak sa isang parte ng lawa. Saan dadalhin yung hinukay na burak? Dadalhin sa kabilang parte ng lawak. Okay. So ano ang ginawa natin doon? Di ba naglaro lang tayo ng putik? At putik natin yon. Pero magbabayad tayo sa kanila ng 18.7 billion para maglaro sa putik. Kanina kinukwento ni Mayor Lim. No, magkano, Mayor, ulit ang gastos natin sa ospital? 1.3 billion? Kung 18.7 billion, hirap po nito talaga, marami yata nainggit Pero dito natin 18.7 billion. Ginagastos sa mga ospital ng Maynila, 6 na ospital ng Maynila, 1.3 billion. No? Halos 18 years yata natin magagamit yung mga ospital kung tama ang paggugol. Tama po ba? Tulad ulit ng ginagawa ni Mayor Lim. Meron pa akong tinuro sa atin yung mga scientists. Sinabi, may survey na kailangan dyan sa Pasig River para maalalim kung gaano karaming ang gagawin. Pati pa naman yung survey, dapat raw ho kasi 10,000 piso kada hektarya para mag-survey. Ang sinigil raw po sa atin,
ay mahigit 87,000 piso kada hektarya. So pati ho doon sa pag-survey ng gagawin, nagatasan na naman tayo. No? Yan po. At ilang gano'ng karami hektarya yung sinurvey? Konti lang naman. 188 na hektaryang sinurvey na in-overprice tayo ng gano'ng kalaki. Okay. Mahal na nga, drawing pa pala ang gagawin nila doon. Ang malaking bahagi ng ipinangakong service, wala po nangyari. Ulitin ko na po, bigyan lang natin ng tamang kredito kung saan nauukol. Nanguna po si Mayor Lim sa pagsisiwalat ng ganitong klaseng kalokohan. Talaga naman pong kapag tweet na daan ang pinag-uusapan, matagal na natin subok nakasangga si Mayor Fred Lim. Makailang beses na pong pinatunayan ni Mayor Lim na nasa panig siya ng taong bayan. 1986 po, siya ay hepe ng Quezon City Police. Inutusan ni Ginoong Marcos, no, ipagtabuyan ang mga taong nagtitipon sa EDSA. Ito po'y sinuway ni Mayor Lim. At hindi sinuway na basta-basta. Ginawa niyang paraan para hindi siya palitan maglagay na magpapatupad ng kung atusan na paalisin lahat ng taong nagtitipon sa EDSA noong EDSA Revolution. So, ano ba ang pinakita sa atin ni Mayor Lim doon? Nanindigan siya. Sino ba pinagsisilbihan ko? Yung taong matagal nang nasa Malacanang o yung taong bayan? At namili siya sa taong bayan. Hindi niya pwedeng makuha na panatiliin yung diktador, pahirapan yung taong kung saan nagmumula lahat ng kapangyarihan. Bakit ko sinabi may paninindigan? Simple lang po yan eh. Kung sakasakaling nagtagumpay sila at naibalik ulit ang martial law o ipinagpatuloy yung martial law, di kasama ko si Mayor Lim doon sa isla malapit sa korehidor. Doon daw kami ipagtatapon lahat ng kalaban ng administrasyon. Subversibo na rin ang tawag sa kanya. No. Ilang kudeta dumaan, panahon na nanay ko. Siya hepe ng Pulis Maynila. Nanindigan sila kontra doon sa mga nagkukudeta. Kung hindi ho nasupil yung mga kudeta na yan, baka ngayon martial law pa rin tayo. Nanindigan na naman. Ano ibig sabihin na nanindigan? Mas konti ang armas ng pulis kaysa sa kasundaluhan. Yung mga dumating, may tangke pa. Nanindigan sila sa nung panahon nag-umpisa huya, nung hepe kayo, Mayor Lim, kung di ako nagkakamali, marami silang sasakyan. Pero marami ho doon nangangalawag na pag umapa ka na masyadong madiin doon sa floorboard ng kanilang patrol vehicle, mabubutas, baka lumusot yung paa mo sa karasada. So, kulang-kulang ang gamit, hindi pantay ang laban, pero nanindigan. Demokrasya kontra doon sa agaw ng demokrasya. Yung po ang klase ng lideratong kailangan natin. Naninindigan parati para sa mamamayan. Tapos po ng EDSA, tapat na lingkod bayan si Mayor Lim. Lalong-lalo na para sa Maynila. Biro ninyo, ang pinaplano pa lang natin noon, universal healthcare, matagal na palang napapatupad dito sa Maynila. 6 na ospital, napakaraming barangay health center, mga klinika, ginawa pa niyang libre ang pagpapagamot ng mga maralita nating kababayan. Ikinuwento na nga po ni Mayor Lim ang detalye ng mga dekalidad at modernong ospital na kanyang ipinagawa para sa mga taga-Maynila. Dagdag pa, sa serbisyong medikal, porsigido rin si Mayor Lim sa pagpapagawa ng mga silid-aralan at tinitiyak din niyang nakakatamasa ng libreng edukasyon mula elementarya hanggang koleyo ang mga mahihirap na kabataan. Bukod pa sa libreng pagpapagamot at edukasyon, doble kaya din po si Mayor Lim sa pagsisiguro ng kaligtasan at maginhawang pamumuhay ng mga Manileño. Naglaan na nga po tayo ng 10 bilyong piso kada taon. Ulitin ko po, kada taon para isakatuparan ang programang pabahay para sa ating mga kababayang informal settlers dito po sa Metro Manila. Layunin po, ilayo sila sa mga lugar na malapit sa kapahamakan. Dito rin Pebrero, pinagsinayaan natin ang bagong tayong Centralized Disaster Evacuation Center sa Tondo na malilikasan ng 3,000 nating kababayang naninirahan sa mga peligrosong lugar tulad ng Parola 1 at 2, Smoky Mountain, Isla Puting Bato. Sinakita ko yung susunod Happy Land na hindi sila happy. Yung Puting Bato, galing pa naman ako dyan. Kaugnay nito, bilang bahagi ng master plan natin para sa epektibong pagkontrol ng baha, isinasaayos na natin ang daluyan ng tubig
sa iba't ibang lugar sa Maynila, gaya ng sa Tondo, Santa Ana, Santa Ana, doon po dati kami nakikita ni Sandy nga pala. Santa Cruz, Santa Mesa, Ermita, Sampaloc at Pandacan. Sa lahat po na nabanggit na proyekto, makakaasa kayong hindi nag-iisa si Mayor Lim sa pagsasakatuparan nito. Sa lahat po ng mga tagumpay na ito, talagang napapaisip tayo. Sulit po talaga magpa-seminar tayo kay Mayor Lim dahil sa husay niyang mamuno. Kaya nga po, basta't sinabi po ni Mayor Lim, hindi po tayo mag-aatubiling suportahan dahil tiwala tayong makakabuti ito sa mas nakakarami. Ito ho, totoo to. Na talagang totoong totoo. Meron tayong LGU magaling, tulad niya. Meron naman tayong LGU Sus Mariosep, bakit ka ba naging happy dito? No. Meron tayong trahedya dumating, di ba? Yung bagyong Pablo. Binigyan po ng national government ng geohazard map. Lahat ng LGU, ibig sabihin po, at saka nasa website po. Ano ba sinasabi doon? Pag nagtatayo kayo ng bahay, itong lugar na to, safe. Etong lugar na to, hindi safe. Binibigyan ng pagkakataon, siniyasat ng gobyerno, ligtas dito, hindi ligtas doon. So ako po yung nagtataka, bakit nung dumating yung bagyong Pablo, bakit merong mga taong tumira? Kung saan lalabas yung tubig, nakalagay po doon sa mapa. Prone and high risk to flash floods. Bigla ang pagbaha, dito dadaan, nilagay pa nyo sa bukanan. Alam mo nyo, pinaabot sa akin nung hepe, nung probinsyang yon. Natanggap rin yung geohazard map. So natural lang tanong, o bakit di nyo ginamit? Sagot sa akin, hindi ho namin naintindihan. Sus, Mariosep. Nakasulat to maliwanag eh. Kulay na ganito, prone to flash flood. Kulay na ganyan, prone to landslides. O, di ba? Hindi naman siguro mahirap ispelengin yun. Pero yun ang akong punto. Dito sa Manila, palagay ko, wais ang ating mga kababayan. Kaya nating humusga kung sino ang totoo at sino hindi. Sino ang nagpakita na ng preba at sino ang mangangako lang. No? Kaya naman po, dahil nga may tiwala ko kay Mayor Lim, no? Ano man po ang hindi niya kakayanin, no? Ako na po mismo ang gagawa ng paraan para isakatuparan ang hindi niya makakaya. Kasangga natin si Mayor Lim sa bawat takbang. Kasangga na tayo ng Maynila sa tuwid na daan. Kaya may kasabihan po, lalo na ng mga Amerikano, don't fix it if it ain't broke. Ano ba yung Tagalog nun? Bakit mo ayusin kung ayos? Bakit mo papalitan kung magaling? Di ba? Mahusay na tagapamahala ng Maynila si Mayor Lim. Ngayon nga pong umaarangkada na ang buong bansa, hindi lang po tayo nagpapaunlad na maraming infrastruktura, nagawa pa natin ito sa mas murang halaga at sa mas mabilis na paraan. Wala po tayong sinasabi tungkol sa mga kalaban ni Mayor Lim. Pero malinaw naman po, sa pamumuno ni Mayor Lim sa Maynila, hindi po tayo kailanman nahirapan na makipag-ugnayan sa kanya at nangunguna po siya sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Ano man pong oras, basta't nariyan si Mayor Lim, makakaasa tayo sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga Manileño. At sulit na sulit po ang serbisyo at benepisyong naihatid sa Maynila. Siyempre, kung anong serbisyo ang binuhos ni Mayor Lim sa inyo, dapat naman tumbasan natin ng Vice Mayor na tutulong. May nagsabi nga, hindi ho pwede puro papogi lang. Kaya naman ang katuwang natin bilang susunod na Vice Mayor ng Manila, walang iba kundi si Lou Veloso. Meron pong mga ilang nakakatanda sa atin na mas kilala siya bilang Mr. Truman. Pero ano ba pinapil niya bilang Mr. Truman? Isang probinsyanong nagsumikap, umasenso at talagang pinag-iingatan ang mga pinaghihirapan niya sa buhay. Marunong pong magbigay ng tamang halaga. Hindi po nalalayo dito
ang pinatunayan niya sa Maynila sa loob ng 15 taon bilang konsehal. Hindi siya basta't nakontento sa pagiging isang sikat na aktor sa teatro, pelikula at telebisyon. Sa halip, pinili niyang pagsilbihan at pangalagaan ang mga taga-Maynila at lahat ng mga nagawa niya mula po naun ay tinitiyak niyang lumago at pakinabangan ng mga susunod na Manileño. Iyan po ang wala iba kundi si Lou Veloso. Narin din po ang iba nating katuwang sa pagsusulong ng ating malawakang pag-asenso. Sila Congressman Asilo, Congressman Carlo Lopez, Congresswoman Naida Angping, Congresswoman Tricia Bonoan, at yung dati ex-future kong kamag-anak si Sandy Ocampo. Siyempre si Faith, huwag rin yung kakalimutan. Lahat po ng nakamit natin ay nagbubukal mula sa tiwala ninyo na mga boss naming Pilipino sa ating agenda na makabuluhang reforma. Tunay pong kayo ang gumawa at patuloy na gumagawa ng pagbabago. Pangarap ko pong dumating ang panahon na kahit wala tayo sa pwesto, sabay-sabay pa rin humahakbang pasulong ang Pilipino tungo sa landas ng tunay na ginhawa at kaunlaran. Sa walang patid na pakikibalikat ng mga Manileño, abot tanaw na natin ang pag-asenso. Abot kamay na ang katuparan ng pangarap ng bawat Pilipino. Alam po nyo, narinig naman po nyo, in-upgrade na tayo ng Fitch Rating Agency. Ano ba yung silbi sa inyo nun? Silbi po nun, bagamat hindi pa tayo ginawang investment grade bago nun, pag umuutang ng bansa natin, binibigyan tayo ng mas magandang interest na babayaran dahil parang halos investment grade na raw tayo. So mas konti utangin natin, mas marami tayong mapapaglaanan sa ating pondo. Pero ang dagdag pa natin, ano ba ibig sabihin ng Damatwid? Pag napagawa tayo ng infrastruktura, tulad yung sa Quezon Avenue at saka Arneta Avenue na intersection, doon po ang ginawa nila 690 million dapat yung proyekto. Nung ibinid out at inaward, naging 430 million na lang. 260 million ang naitipid natin at pagkatapos po nun, abante pa yung pagtapos ng proyekto, 100 days. Okay? So, ang punto ho niyan, kung pondo natin hindi lumaki, mas marami tayong magagawa dahil mas matino ang ating palakad. Pero mas importante po dyan, hindi lang mas matino ang palakad dati, pero talagang lumalaki na po ang ating ekonomiya, talaga pong dumadami ang oportunidad ng ating bawat kababayan. Dito po sa Maynila, sinasabi nga nila lahat sila umaangkin na kanilang roots. Ang tatay ko po lumaki dito po sa halos likuran lang po natin. Yung karsadang ngalan ay San Rafael, baka alam po niyo yan. Hanggang nagtatrabaho sa kasama pa siya ng nanay niya, doon po nakatira ang mga Aquino. Talaga hong okay lumalaki. Ilalabas kami ng tatay ko. Pag nagsimba, sa Domingo sa Quezon City, tanghalian sa Chinatown, manunod na sine sa mga sinehan. Tatanda na po tayo nitong konti, tulad nung Lyric, Odeon, Cinerama. Alam nyo lahat yan, hindi magkakasabay tayo doon. So, madaling salita po. No? Talaga hong, pati na rin nung World War II, may mga kamag-anak kami, dito na rin po napaslang nung liberation po ng Maynila. So talaga napaka-importante po kung paano ang estado ng Maynila masasabi natin ito na rin ang estado ng buong Pilipinas. Ngayon po makikiusap ako sa inyo lahat. Meron tayong mga kandidato sa Team Pinoy. Para hindi ko na po isa-isahin ang kanilang katangian. Tatandaan na lang po natin. Sino ba ang may paninindigan at sino ba'y wala? Sino ba ang depende sa ihip ng hangin at sa nakatingin? At ito po, 4 na po pinagpilian at napili nga po ang 12 hinaharap namin sa inyo sa Team Pinoy. Kung palagay po nyo, talagang nagbago na ang itsura ng ating bansa. Kung talagang dumadami ang oportunidad sa bawat isa. Kung talagang nagkakaroon na tayo, nasisilahin na natin ang liwanag ng tunay na pagbabago, maawa naman kayo sa akin. Noong una tayo nagkakilala, long hair pa ako. Alam naman nyo ang minana natin problema. Para ho tayo nga nagpapasan ng bahay kubo. Di ba? Pag naisip ng bayanihan, sabay-sabay natin buhatin ng bahay kubo, dalhin natin sa mas ayos na lugar. Tama po ba? Paano kung merong imbis na tumulong sa atin, nakisakay sa loob ng bahay kubo habang lilipat? Kailan tayo aabot kaya sa ating paroroonan? So dito po ako yung nakikiusap sa inyo. Tinulungan nyo ako magkaroon ng LGU na talagang maaasahan dito sa Maynila. Baka naman pagdating sa Senado, hindi nyo ilagay yung kakampi natin. Paano nangyari naman sa atin yan?
Kada may mungkahing maganda, hindi pwede, kalaban ka namin, 2016 kami nakatuto. So, sino ba kakampi natin? Nakilala na niyo iba sa kanila. Kanina pa lang, pisahan natin muna kay Cynthia Villar. Okay. Dalawa na lang sasabihin ko kay Cynthia. Si Cynthia po, asawa ng speaker, nag-umpisa akong congressman. Si Cynthia ho, totoong kausap. Kung gusto ka, lalabas gusto ka. Kung ayaw ka, lalabas ayaw ka. Hindi ho mambobo ng tao to. Kaya pag sinabi niya, pag may hanap buhay, hanap talaga ang buhay. Totoo yun. Cynthia Villar, kailangan po natin. Unahin ko muna yung mga babae. Baka naman ako'y dalawin ng tatay ko at nanay ko mamaya. Kung hindi natin unahin ng mga kababayan. Si Risa Ontiveros. No? Ano pa ba idadagdag natin dyan? Maganda sa magandang laban. No? Alam mo nyo ito, nag-umpisa ang karir niya pagkatapos sa koleyo, pwede naman nanatili lang sa TV. Host po siya ng talk show, di ba? Air condition ko parati, relax ka doon. Pero kulang yung nagagawa niya doon. Kaya naging street parliamentarian, nakasabay natin sa Kongreso ng 2 termino, nauna po ako sa kanya. Doon po, hindi pinag-uusapan sino marami ang numero. Doon po parati niya pinag-uusapan, alin ba tama, alin ba mali. At kay Risa po, wala tayong kaduda-duda. Alam niya ang tama sa mali at karensadong ipaglalaban yung tama. Risa Ontiveros po. Yung si Jambi, nakita niyo kanina, kasabi ko sa Senado. Si Jambi ho, palangitin tao. Tama ho ba? Hintayin lang niyo pag kayo inimbestigahan ni Jambi. May mukha ho si Jambi na talagang hindi ka bibiruin. Ha? Pag ikaw ay tiwali. Asahan po niyong talagang ilalaban o lalaban siya para sa atin kontra sa mga tiwali. Jambi Madrigal po, kailangan natin sa Senado. Si Coco Pimentel, isa na lang katangian, bakit natin iboboto to? Marami na ho siya nasabi sa inyo kanina at alam na natin, nabasa natin buhay niya. Tumakbo kami, 207. Ako po pinalad, siya dinaya. 6-year term, ano natira sa kanya? 1 year, 10 months. Pwede siya namili at namili siya doon. Pwede naman siya tumakbo 2010. Kung tumakbo siya 2010, may sympathy vote, palagay ko, nanalo siya, 6 na taon siya mupo. Kung interest lang niya, pinaglalaban niya. Pero sabi ni Coco, teka muna, ang mandato galing sa taong bayan. Ang dinaya taong bayan. Hindi ko pwedeng dadayain ang taong bayan na nagmalasakit sa akin. Ipaglalaban ko to. Pinaglaban niya, naupo, kaya lang natira sa kanya 1 year and 10 months. Yan po ang paninindigan, yan po ang prinsipyo. Ulitin ko ha, hindi magsasalita to na ako magaling, ako lahat ganun. Hindi ho. Nagsalita siya, may tama, mali. Mali na dinaya yung taong bayan, tama ipinaglaban niya. Kaya ito po, karapat dapat ibalik natin sa Senado. Si John Magsaysay po, anak ng ating Presidente Ramon Magsaysay, isa sa pinakamahal o pinakaminahal na presidente ng ating pong bansa. Sinasabi lang po ni John, simpleng-simple, galing sa tatay niya, those who have less in life should have more in law. At yun po ay ginawa na niya. Magsasaka, inangkin, natutulungan raw. Anong totoo? Fertilizer scam. Sino nagsiwalat? Si John Magsaysay. Ano ba yung scam? Baka nakalimutan ninyo. Tutulungan natin ang fertilizer, yung mga magsasaka. Ang binigay na fertilizer, pambulaklak. Ang masakit pa nun, mahal. Mahal na maling fertilizer, hindi pa diniliver. Lumabas lang yung pera. Sino nagsiwalat yan? Ating kasamaan, si John Magsaysay. Ulit, may paninindigan, may prinsipyo, binunggo ang dapat bungguin dahil ang boss niya, tulad ng boss ko, kayo po lahat yan, taong bayan. Okay. Nandito ba kayo? Dito ka nila sila. Wala sir, yan ang sir. Okay. Si Sani Angara po, kasama rin natin sa Team Pinoy. Kasama ko rin po yan, lumaban ng impeachment nung umaabuso yung ating pinalitan. Sinubukan po namin gamitin yung nakasaad sa ating batas. Kongresista siyang bago, pinanindigan po niya yung tama sa mali. Ibig sabihin po nung handa na siyang talagang parusahan ng Malacanang dahil nanindigan siya. Yan po, ulit, pinakitaan tayo ng pusong para sa inyo. Pinakitaan ho tayong dapat natin ilagay. Sani Angara, talagang agara po ang buhay sa Senado po. Pinsan ko po si Bam Aquino. Alam po niyo, may nagtanong may nagtanong raw sa kanya kung pamangkin ko raw siya. Sabi niya, hindi po. Baka anak ka. Sabi niya, lalo pong hindi. Sabi ko sa kanya, Bam, pahanap mo ngayon nagsabi sa inyan. Magdo-donate ako ng salamin sa kanya. No? Dahil kung pag pinagtabi tayo sa litrato, klaro naman, para magkasing edad tayo. No?
Siya po kasi ay 35, ako po ay 53. So pareho kami may 3 at may 5. Pinagpalit lang ang pwesto, parehong-pareho. Okay. Pero, alam mo nyo, si Ma'am, hindi ko naman pinapaboto sa inyo dahil pinsan ko siya. Pinsan ko lang po siya, first cousin. Siya po, nagtapos sa Ateneo. Kurso po niya, Management Engineering. Yung kurso po yan, mabigat na kurso yan. Noong inabot ako, nag-umpisa 5-year program, naging 4.5-year program. Ngayon yata 4-year program na lang. Pero pag nag-graduate ka lang ng kursong to, pinag-aagawan ka ng mga kumpanya. Pero pinili po niya. No? Siya po kasi hindi lang nag-graduate niyan. Nag-graduate pa ho yata siya, valedictorian at summa cum laude pa. So madaling salita, pwede ka mamili ano mga kumpanya tatrabuhin mo. Lalo na kung sarili mo lang ulit ang pinag-iinteresa mo. Pero si Bamo, nung kinalakihan, hindi ako nakakamali, 8 years old siya nung namatay ang tatay ko, pinatay ang tatay ko. Nakita na niya ulit yung mali at yung tama. At batang-bata pa lang ang edad niya, talaga nakiisa na sa amin, pagigising ng sambayanan, hanggang nabalik sa atin ang ating pong demokrasya. At para sa kanya, kulang pa yung nagawa niya nun. Kaya naman siya pumasok sa larangan na tinatawag na microfinance. Merong magandang ideya, kadalasang kababaihan, walang kapital. Tinulungan niya magkakapital. Tinulungan niyang magkaroon ng oportunidad para umangat sa kanilang estado sa buhay. Yan po si Ma'am Aquino. Palagay ko naman po, hindi ako masisira kung sabihin kong paano na tayo sa 2016. Ba ito ho ang magtutuloy ng laban pag tayo po ay pinagretiro na niyo sa 2016. Si Grace po, pag inisip natin, isa sa pinaka-maalala natin dapat parati. Dahil hindi ba, pag nakita natin nakakatanda, magandang umaga po. Pag tayo tinanong ng ating magulang, kumain ka na ba? Hindi pa po. Pero importante ko kay Grace, simple lang eh. Si Grace po, inatasan ko maging hepe ng MTRCB. Sa MTRCB, talaga ang galing po. Ang galing niya magpalakad, wala tayong naging issue sa panahon ng pamamalakad niya. Hanggang sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan po, siya rin ang nagrekomenda ng kanyang papalit. Alam naman po natin pag artist, di ba? Pag artist, medyo may obra maestra, huwag mong pakilamanan ang obra maestra ko. So pag hindi tama ang pagturing mo sa kanila o pakikialubilo sa kanila, katakot-takot na away ang mapapala mo. Ganun po kagaling si Grace. Wala pong dagdag na sakit sa ulo sa akin. Nung lapitan niya ako, inaalok po akong tumakbo senador, anong palagay niyo? Sabi ko, Grace, yung mga Amerikano may kasabihan, kung gusto mo makabawi sa isang tao, ipasok mo sa politika. Wala naman akong galit sa iyo. Pero palagay ko nga, talaga nakita naman nung pinaglaban niya yung pakipaglaban ng daking, si FPJ. Talaga wala tayong masasabi na may karapatan na si Grace po, maasahan pa natin na talagang sulit na naging anak ng ating daking dahil talagang yung sanang ginawa ni daking, siya talaga ang magpapagawa. Huwag natin kalimutan po si Grace po. Si Sunny Trillanes, ganoon na rin po. Tumakbo kami 07, nakakulong siya. Nanalo, nakakulong pa rin siya. Nag-hearing, do sa piitan. Isang tawag lang niya sa Malacanang, baka napakawalan na siya. Baon na po ko, oo na ako sa inyo. Mali na lahat ng sinabi ko nung araw. Pero hindi ho, pinanindigan niya. Hindi ho ba yan ang kailangan natin tao? Pag nagbitaw na salita, tinutupad. Nangakong kayo ang paglilikuran at walang iba. Pinanindigan niya, kinulong siya. At nanatili siya nasa kulungan hanggang nagbago ng ako. No? Yan po, ulit, hindi ako nahihiyang ilapit sa inyo. Dapat po natin tulungan si Sunny Trillanes. Si Alan Peter Cayetano, kasabay ko po sa Kongreso. Palagay ko nakita na naman po nyo kung lahat ng ginawa namin sa Kongreso, sa mga impeachment, mga investigasyon, hanggang pagtuntong sa Senado. Iba-iba na hong skandalo na awat natin dahil nga ho pinagtulong-tulungan ng mga kapareho nating pananaw na ambos and taong bayan lang. Sama natin dyan si Alan, kasama rin po natin si Chis Escudero. Si Chis Escudero po, ako po'y magagarantya ko sa inyo, kumpare ko to, kaibigan ko pa, hindi pareho ang pinagmula namin. Magkabilang panig kami ng bakod nung araw, lalo na nung Marcelo. Pero nagkakilala kami, talaga nagkakilala kaming pareho ang pananaw na kung saan dapat tumungo ang ating politika at ano ang ibig sabihin ng tunay na paglilingkod bayan. Ginagarantya ko po sa inyo, malaki po ang heart ni Chis para sa atin lahat. Si Loren Legarda, nahirapan po ako magsalita tungkol kay Loren Legarda. Nauna pa siya sa akin kung tutusin sa public service. Alam po nyo, ang pinaglaban niya ang ating kalikasan, ang mga karapatan ng kababaihan. Ilang beses na rin po siya naging #1 sa Senado.
palagay ko nakita ninyo ang preba, kailangan rin po natin ibalik si Lori Legarda. Ako po yung napakahaba na nagsalita, hingi po ako ng paumanin sa inyo. Salamat po na baka meron kayong teleserye hindi napanood dahil sa akin. Pasensya na kayo. Inaamin ko po, hindi po ako pusong bato, pusong mamon ako. No? Pero kung pwede, makikiusap na rin po ako. No? Okay ho na nandito tayo. Kanina papunta ako dito, nakita ko marami pa akong tao naglalakad patungo dito sa lugar na to. Punong-puno tayo dito. No? Nakikiusap po ako sa inyo. No? Yung sa halalan, tinatakda natin ang kinabukasan. Responsibilidad doon natin lahat. No? Kung saan pupunta ang ating bansa, kung ano mangyayari sa ating lipunan, at ano ipapamana natin sa salinlahi. Sana po, kung palagay nyo, tama itong tweet na daan, wag lang kung tayo bumoto. Baka pwede tumulong na rin kayo na iparating ang mensahe doon sa hindi nakadalo dito na kailangan natin ang bawat isa na dumagundong ang boses ng taong bayan na sulong sa tweet na daan. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang Pangulong Aquino! Mabuhay ang Pangulong Aquino! Maraming salamat po sa ating mahal na Presidente, Benigno Aquino III. Magkakaroon po tayo ng photos. Pero bago ko po sabihin nyo, babasahin lang po, meron lang po sinulat dito sa amin Muslim. Si Mayor Lim lang nagbigay sa amin ng halaga sa pagsama ng Muslim for Councilor, si Eileen Sam. First time lang po yata nangyari to. Hindi yung pupulbusin daw kaming mga Muslim at nag-all out war sa Mindanao. Di tulad ni Pinoy, umabot sa framework agreement para tunay na bigyan na solusyon ang Mindanao problem. Yan, maraming salamat. Candidates, please come in front. Pusog ng Maynila, pinakila sa pag-unlad, panatag at payapa. Mayor Alfredo Predlin ang katapat. Tunay First District, please come forward para sa photo op. sa layunin, tapat para sa masa. Mayor Alfredo Predlin ng Maynila, lingkod kang tunay na gaway pambihira. Pinagyaman ng Maynila sa layunin kay dakila. Mga api at manihira, ikaw ang tunay na lumina. Pati mga may kapansanan, Second District, please. Second District, please come forward. Sa labis kang ibinanang sa pagtupad. Yung third district po, please ready na po. Ayan, maganda na po kayo para sa photo op. Yung susunod po yung third district. Alfredo Predlin ng Maynila, may pusong tunay, mahal ang kapwa, makka-Diyos, makka-tao, makabayan. Distrito Marami pong salamat. Marami pong salamat sa inyo. Ang third district naman po. Please come forward. Ng Manileño, ikaw pa rin Mabuhay po ang ating mga candidate na councilors sa tapang sa Kamaynilaan. at iyong paninindig. Mabuhay po sa Secretary Mar Rojas. Mabuhay po sa Secretary June Abaya. Payapaan. Marami pong salamat. Thank you po. At ang 4th District, 4th District, please come forward. Mo ay pambihira, tunay kang hirang ng ating inang bansa. Mayor Alfredo Predlin, ikaw ang katapat Mabuhay po si Secretary Sunny Coloma. ng ating inang bansa. Ready na po ang 5th District. Please ready, get ready. Maraming salamat. Thank you very much. 5th District. Ito po ang ating panglimang distrito ng Maynila na mga kandidato. Palakpakan po natin. Panatag at payapa, Mayor Alfredo Predlin ang katapat. Tunay kang sandigan. Marami pong salamat. Thank you. At ang ating pong huling distrito
ang ating pong 6th District ng Kamaynilaan. tapat para sa Narito po sila. Please come forward. Mayor Alfredo Fredlin ng Maynila, lingkod kang tunay. Ladies and gentlemen, our 6th District. Ng Maynila sa layunin kay Ito po ang pang-anim na distrito ng Maynila. at mahihirap. Ikaw ang tunay na lumingaw. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa ating mahal na Pangulo. Maraming salamat. Kailan may di mo sila. Mabuhay po kayo, mahal namin Pangulong Benigno Aquino III. Labis kang iginanang sa pagtupad ng batas at katarungan. Mayor Alfredo Fredlim ng Maynila, may pusong tunay, mahal ang kapwa, magka-Diyos, magka-tao, makabayan. Distrito 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang Baseco. Mayor Fredlim ng Manileño, ikaw pa rin sa amin ang number 1 sa tapang at iyong paninindigan. Naghari ang kapayapaan. Mayor Alfredo Fredlim ng Maynila, katangian mo ay pambihira. Tunay kang hirang ng ating inang bansa. Mayor Alfredo Fredlim, ikaw ang katapat. Tunay kang hirang ng ating inang bansa. Mayor Alfredo Fredlim ng Maynila, lingkod kang tunay na gaway pambihira. Pinagyaman ng Maynila sa layunin kay dakila. Mga api at mahihirap, ikaw ang tunay na lumingaw. Pati mga may kapansanan, kailan may di mo sila pinabayaan. Ang masa, labis kang iginanang sa pagtupad ng batas at katarungan. Mayor Alfredo Fredlim ng Maynila, may pusong tunay, mahal ang kapwa, magka-Diyos, magka-tao, makabayan. Distrito 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang Baseco. Mayor Fredlim ng Manileño, ikaw pa rin sa amin ang number 1 sa tapang at iyong paninindigan. Naghari ang kapayapaan. Mayor Alfredo Fredlim ng Maynila. Ikaw ang